Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Hallelujah, hallelujah, lapit sa hari natin. Purihin, luwalhatin, biyaya at paglilitas sa ating nagugupiling sa bagay anguin. Hallelujah, hallelujah, Gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dusugin, dulugin natin, sambahin, lumalangin. Hallelujah, hallelujah, Diyos na mawain. Angeles sa kailasan nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Hallelujah, hallelujah, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, dakila, at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawe tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid baga sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na kadakilan at purihin ang lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Atin na pong pasisimulang papurihan, luwalhatiin at sambahin ang Panginoong Hesus. Una po nating awitin ang bilang 78 sa atin pong mga himnaryo. Panginoon, naming sumasalangit, ang bayan mo ngayo'y nagkatipon, Pinupuri ka
sumasamba sa iyong pangalan. Nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na nagligtas. Pinupuri ka buong dala, dakila ka ang liyag. Atin pong patuloy na purihin at sambahin ang pangalan ng ating maluwalhating Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Numero 46, ang susunod po nating aawitin. Huwag tayong mag-alisa sa ating nakilinga. Ang lahat ay nagbabahaya. Araw ay malapit na. O Hari, nasa lubungin, si Kristo ay darating. Luha na ipahirin, at di na malilitin. Pag-abaw ng kasamaan, lindol at kahirapan, digmaan at kaguluhan, tanda ng kawarasan.
dakilang Panginoon po naming Diyos. Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na tunay, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Pinagtapatan, pinaglingkuran ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong buhay, hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, naawa nahabag ka rin po sa aming mga minamahal na ama at ina, inilagay mo po sila sa iyong banal na katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Inihandog nila ang kanilang buong buhay hanggang kani-kanilang mga kamatayan sa mga paglilingkod sa iyo. Ama, sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Pangunahin na nga po sa Huwebes ng gabing ito, dito po sa iyong munti, maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay, sa iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa lahat po ng mga lalaki at mga babaeng tinatawag mo mula sa iba't ibang bansa sa buong sanglibutan, inilagay mo sa iyong banal na kawan, kasama namin bilang mga kaibigan na nakikipag-aral at nakikinig ng iyong banal na ebanghelyo dito po sa ibabaw ng napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama, sa aming mga paninikluhod sa iyong banal na kaitaasan, tanggapin mo, Ama, ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng mga araw na ipinaranas mong muli sa buhay naming mga mag-aanak, magkakapatid sa iyong banal na iglesia, at sa lahat ng aming mga kaibigan. Salamat, wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Amang banal, patuloy mong pinagbubuksan kaming lahat ng magagandang pintuan ng kapalaran. Pinakakain mo kami't dinaramtan, pinalalakas mo't pinagagaling ang aming pangangatawan. Hindi po namin malilimutang ipagpasalamat sa iyo, Ama, na nang kami pasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, ang marami pinagkalooban mo ng sari-saring mga pagsubok sa araw-araw ng aming pamumuhay. Tinawagan ka po namin, dinalaw mo kami. Hinipo mo, pinalakas, pinagaling ang aming mga karamdaman. Ang maraming sa amin nagdarahop sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pinagbuksan mo rin sila ng magagandang pintuan ng kapalaran. Higit na nga po sa lahat, maraming salamat po. Inaaralan mo pa kami, pinagtitiisan at pinagtitiyagaan, maging ang aming sariling mga kabyak ng mga puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sila man po'y hindi mo pinabayaan ni pinagkulangan man. Maraming salamat, lalo mong pinatitibay ang aming pananampalataya
Sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama Banal, nalalaman mo po kung paanong nangabuhay kami sa mga araw na ipinautang mo po sa amin, kung paanong ginugol ng bawat isa sa amin ang lakas, ang buhay, ang bawat sandali. Panginoon, mga aba at mga hamak na mga alabok ng putik po lamang kami. Nalalaman namin sa paano mang kaparaanan, nagkukulang kami't nagkakasala at nagkakamali sa iyo. Ano man sana ang aming kapintasan, huwag mo sanang gawing dahilan upang sa Huwebes ng gabing ito'y hindi mo po kami turuan. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. At sa Huwebes po ng gabing ito'y muli mo sanang kasangkapanin ang iyong walang kabuluhang alipin. Linisin mo po ang kanyang isip, banalin mo po ang kanyang kaluluwa. Pagkalooban mo po sana siya ng isang makapangyarihang tinig, malipos ng espiritu, malipos ng buhay, at kung ito po'y mapakinggan ng mga kinauukulan, Ama Banal, maging dahilan upang ang lahat ng nakikinig ay tubuan ng pananampalataya at ng pagkatakot sa iyo. Sa huling araw na ito'y marami ka pong mga kaluluwa na tatawagin mo't dadalhin mo sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito po kaming lahat ay maglilingkod sa iyo hanggang sasapitin namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Amang Banal, pagalingin mo po ang sa amin pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman. Lalo na nga po ang maraming sa amin patuloy ng tumatanda, nanghihina. At nalalaman po naming malapit na ang araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Una na nga ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, si kapatid na Mirna Mortel at si kapatid na Mercedita Tenedero Heini. Ama naming Diyos, lalong-lalo na nga po si kapatid na Belen Dandan. Sana'y patuloy mo po siyang palakasin at pagalingin at maawat mahabag ka rin sana sa buong sangbahayan ni kapatid na Belen Dandan. Maawat mahabag kang pagkalooban mo rin sana sila ng mga pananampalataya at silang lahat ay tubuan, Panginoon, ng masidhing pagkatakot sa iyo, na ikaw lamang ang kanilang makilala na tunay, buhay, nag-iisang Diyos, na marapat naming pakinggan, paglingkuran, sambahin at luwalhatiin, sapagkat ito ang tunay na dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Lakip na aming idinadalangin, patuloy mo sana kaming lahat. Pagbubuksan ng magagandang pintuan ng kapalaran, iingatan mo rin po ang aming sariling mga tahanan at mga mumunting ari-arian. Iwawalay mo po, Panginoon, sa sunog, sa lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga tao na may madidilim na mga puso at mga kalooban. Panginoong Hesus, lahat po ng ito, isinasamo namin, ipinapakiusap, iniluluhog namin, hinihiling namin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. Sa atin po munang sariling tahanan, tawagin na po natin ang ating mga minamahal na mga kabyak ng ating puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo kasang bahay,
mga kamag-anakan o kung mayroon ng mga kaibigan sa ating tahanan sa araw at sa oras na ito, huwag po nating ikakahiya na ipag-anyaya ang Panginoong Hesukristo. Kumbidahin po natin sila sa maiksing panahon lamang, mga 1 oras at kalahati. Makipagkaisa muna sa pakikinig ng mga banal na aralin na inihanda ng Diyos para po sa ikaliligtas ng ating sariling tahanan, ng ating sariling kaluluwa. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 27. Ito po ang niloob ng Diyos kanyang isinaayos sa kanyang kaharian sa langit, at sa bisa at kapangyarihan ng kanyang Espiritu, ipinaaabot po ito sa atin para siya nating maging paksa. Una po nating basahin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Bibliang Tagalog. But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Sa Bibliang Tagalog na isinalin po at dinala sa ating mga Pilipino noong 1905, nang tayo po ay masakop na nila at alisin sa kamay ng mga Kastila na nagdala sa atin ng iglesyang Kristiyanong pagano, na tinuruan tayo sa paglilingkod sa mga salit-saling sabi, sa mga larawan ng mga taong matagal nang patay. Ang wika po sa unang Korinto 1:27, kundi pinili ng Diyos ang bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Wala rin pong ipinagkaiba, parehong-pareho po. Maging sa King James Version na Bibliang Ingles na aking binasa, at sa pagkakasalin po sa Tagalog Bible na noong 1905 ay dinala sa atin ng mga Amerikano. Kaya po, upang ito'y ating maliwanagan, ayon na rin po sa kinakasangkapan ng Diyos na si Apostol Pablo, na sumulat po nito sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto ng unang 100 siglo, para po sa Huwebes ng gabing ito, alin-alin po baga ang lubos na pinipili o higit na pinahahalagahan ng Diyos sa sanglibutang ito at bakit? Pinili ng Diyos ang wika ni Apostol Pablo, unang Korinto 1:27, yung mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Pinipili pala ng Diyos yung mga mangmang na mga tao. At pinipili ng Diyos ang mga bagay na mahihina, yung walang kakaya-kaya, mahihina, walang impluensya. Mga mahihina ng sanglibutan, hindi malakas sa gobyerno, hindi malakas sa tinatawag na anumang kapangyarihan ng tao sa balat ng lupa. At ang wika dito, pinipili ng Diyos ang mahihina, mga walang kaya, upang hiyain niya ang mga malalakas. Yung mga malalakas na mga tao, ibig sabihin, yung mga makapangyarihang mga tao, hihiyain ng mga mahihinang ito at ng mga mangmang na ito pala ang pinipili ng Diyos ayon po kay Apostol Pablo. Ano nga po baga? O alin-alin po baga ang mga pinipiling ito ng Diyos ng mga mahihina at mga mangmang? Hayaan nating itaas ang unang Korinto 1:26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag, mga kapatid. Ang kausap po ni Pablo dito,
mga nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Alam natin si Pablo ang ilaw sa mga hentil, at ang Korinto, mga kapatid, ito po ay hentil na bansa na sakop noon ng Gresya. Ayon po sa kasaysayan ng sanglibutan. At dito nga po naitayo ni Apostol Pablo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Korinto. Kung babasahin po ninyo, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Si Pablo na tinawag ng ating Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Diyos upang maging apostol. At si Sostenes na ating kapatid, ito po ay sulat ni Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ituloy po natin ang pagbasa, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Sa mga Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, labas ng bansa ng Israel. Alam natin, ang orihinal na iglesia, unang Tesalonica 2:14, sinulatan niya ang mga iglesia ng Diyos na nasa Tesalonica, sakop din ng Gresya, pamahalaan ng Gresya, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Ang orihinal na iglesia, itinayo ng Panginoong Jesucristo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Ang may-ari ang nagtayo kay Kristo Jesus. Kaya gayon din ang sulat ni Pablo sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, pinapagiging banal kay Kristo Jesus sa makatwid. Iglesia ng Diyos na nasa kahentilan, Iglesia ng Diyos na nando sa Tesalonica, nagkaroon ng Iglesia ng Diyos sa Galacia, sa Roma may Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa Korinto, hanggang malayong dako ng Espanya ayon sa kasaysayan, inabot po ni Apostol Pablo at sila nakapagtayo ng mga wika nga katawan ni Kristo, katawan ng Diyos, pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo, tulad din naman sa Iglesia ng Diyos na nasa Colosos, 1:18 ng Colosos, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwid baga ng Iglesia, katawan ng Diyos. Sa Gresya, yung salitang Ecclesia, Greek. Kung liliwanagin po yan, body of God. Sa Tagalog, katawan ng Diyos. Ang ulo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dito, ang wika sa atin 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, tinawag. Kaya dito, tinatawag ng Diyos ang kanyang ginagawang alagad, katulad ni Apostol Pablo, katulad ni Sostenes, katulad ng unang 12 apostol. Sila po ay tinawag lahat ng Diyos ng personal, pinaunawaan, katulad ni Apostol Pablo habang pinagpapapatay niya at dalang bihag niya ang mga membro ng iglesia sa daang Damasco. Basahin po ninyo. Aklat ng mga gawa, 22:4. Pinag-usig ko ang daang ito. Kung alin yung daan na pinag-usig, sinabi sa kanyang Panginoon nang magpakita sa daang Damasco, nabulag siya sa tindi ng liwanag ng Panginoon. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ang wika ni Apostol Pablo, yung daan na pinag-usig, 1:13 ng Galacia, inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Ibig sabihin ni Pablo, nang ako ay nandun pa sa iglesia o relihiyon sa Badista, relihiyon ng mga Hudyo na nangingili ng araw ng Sabat, hindi kumakain ng karne. Mga kapatid, nung ako'y sa Badista pa, nung ako'y nasa relihiyon pa ng mga Hudyo, nabalitaan ninyo, Galatias 1:13, kung paanong aking malabis na inuusig, nililipol ang iglesia ng Diyos. Ituloy po natin ang unang Korinto 1:26. Alin-alin nga po baga ang lubos na pinahahalagahan, pinipili, tinatawag ng Diyos sa mga tao sa lupa?
1.26, unang Korinto, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid na hindi ang maraming marurunong, puro mangmang pala, ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Nako, wala pong mga opisyales, walang senador, walang kongresista, walang presidente. Hindi ang maraming mahal na tao ang mga hinirang, walang mga hari, walang mga reyna. 1.28, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, kung sino pala yung pinakahamak, kung sino pala yung pinakamababa, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos, oo, ang mga bagay na walang halaga, mga bagay na walang halaga, upang walang halaga ang mga bagay na mga mahahalaga, upang walang laman. Bakit? Bakit pinili ng Diyos ang pinakahamak, pinakapulubi, pinakamangmang, walang katangian sa buyo ka ng mga tao? 1.29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Bakit sinabi ito ng ating paksa? Para ikaw walang laman na magyabang o magmapuri sa Diyos. Totoo po naman yan masdan ninyo, wag naman kayong magagalit. Kayong mga iglesia, kayong mga kaanib sa mga relihiyon na mga wika nga pinakamalalaking iglesia sa buong mundo. Tulad ng simbahang Katoliko, tulad ng mga iglesia ni Manalo, tulad ng mga Kibuloy, tulad ng mga iba't ibang mga iglesia ng mga Protestante, mga Baptist, mga Trinity, mga Methodist, mga Sabadista. Ano bang kalimitang nakikita natin dyan? Di puro kayabangan, mga kapatid. Buksan ninyo ang mga dyaryo, ang mga pahayagan, yung mga social media. Makikita ninyo yung kanilang mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Makikita ninyo yung mga litrato, nakala mo yung mga artista ng mga papa sa Roma. Makikita mo yung mga wika nga, mga ipinakikilala nilang mga obispong mga diksyonaryo ng Biblia, matatalino, mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Ang iba naman, mga membro, mga hari, mga reyna, kamukha sa Inglaterra, yung Church of England, mga tagapakinig. Anong makikita natin? Di parangalan, mapataasan ang ego ng bawat membro, o lalo na nga pagka merong tinatawag na nahalal sa kanila. Kamukha nung nalalaman ko, napakayabang ting makakausap mo. Ako ang inihalal ng obispo, ng sugong anghel, na tesorero, auditor, mga kapatid, kalihim. At ang lahat ng yan, laban na laban sa kalooban ng Diyos. Ang wika ng ating paksa, pinili ang lahat ng walang halaga, ang mga mahihina, ang mga wika nga, inaapi, mga walang kaya para hiyain ang mga malalakas, hiyain ang mayayaman, hiyain ang marurunong, mga kapatid, para walang laman na magyabang, para walang laman na upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Unang Korinto 1.19 o 1.29. Basahin ninyo. Ano po baga? Ang nakikita ng Panginoong Jesucristo sa mga taong kanyang karaniwang tinatawag o ginagawa niyang mga lingkod niya o mga Kristiyano, tunay na Kristiyano. Hindi po ito yung tinatawag ng Panginoong Jesucristo na Mateo 7.21, hindi bawat nagsasabi sa akin, Kristo, Kristo, papasok sa kaharian ng aking Ama sa langit. Sila lamang na sumusunod sa kaharian, sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 7.21, hindi porke kayo born again, I'm baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ako ay nabinyagan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabihin mo naman, itanong mo, saan ka ba bautisado? Baptist Church. Nasa ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo roon? Yung mga Katoliko naman na born again, El Shaddai, El Shaddai. Born again, El Shaddai. Saan man napagkukuha yung mga pangalang El Shaddai na yan? Ba't hindi ka magsalita ng Tagalog? Ang pangalan ng Panginoon Diyos, Panginoong Jesucristo, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa.
Kayo naman, bautisado daw kay El Shaddai. Saan ka ba nabautismo? O di Iglesia Apostolika Katolika Romana, nung mabautismohan ako, bagong panganak ako, bata. Unang-una, kasinungalingan ang itinuturo ninyong mga Katoliko. Hindi po pwedeng binyagan ng bata. Ang bata hindi magmamana ng kasalanan ng ama, ni Eva at ni Adam, at ang mga ama, mga magulang, hindi magmamana ng kasalanan ng mga anak nila. Basahin ninyo 18:20 ng Ezekiel. Magbasa kayo, mag-aral kayo, mga kapatid. Ang lahat ng yan ay kasinungalingan. At kapag kasinungalingan ang inyong sinunod, 8:44 ng San Juan, anak kayo ni Satanas. Huwag kayong magagalit. Mga demonyo kayo lahat, mga kapatid at mga magulang. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po baga naman ang nakikita ng Panginoong Jesucristo sa mga mahihirap, sa mga mangmang, mga walang kapangyarihan, sa mga api na kanyang higit na pinipili kaysa sa mga matataas na tao, mayayaman, marurunong, mararangal. Mateo 5:1, tinan natin ang sagot ng Panginoon. At pagkakita ni Jesus sa karamihan, umahon siya sa bundok at pagkaupo niya, nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. 5:3-9, mapapalad. Ito ang nakikita ng Diyos. Sa mga mahihirap, sa mga inaapi, sa mga walang kapangyarihan, sa mga mangmang. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang puso. Yang mahihirap, yang mga walang kaya, silang mapagpakumbaba. Bakit nga hindi magpapakumbaba? Hindi naman pwedeng maghambog. Wala namang ipagyayabang. Bakit? Sapagkat ang wika ng Diyos, kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis. Bakit? Sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo. Ayan. Mapagpakumbabang puso, maaamo, nangahahapis, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Alin ba yung lupa na mamanahin? Narito na tayo sa lupa. Ang wika ng mga banal na kasulatan at nakita ko sa Apokalipsis, ang bagong langit at ang bagong lupa bumababa mula sa langit para ipamanas dito sa mga kapuspalad ng mga nilalang na pinili ng Diyos at naglingkod sa Kanya. At itinuring niya na tunay na mga Kristiyano. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw. Saan? Hindi po sa literal na pagkain. Saan? Sa katwiran. Ano ba ang katwiran? 7:12 ng Romanos, ang utos ng Diyos banal. Ang utos ng Diyos matuwid, katwiran at mabuti. Nangauuhaw sa mga salita ng Diyos ang ibig lang sabihin. Sapagkat sila'y bubusugin ng mga salita ng Diyos. Hindi ng literal na pagkain, napapanis. At ang wika ng Panginoon, ang pagkain, dumadaan lang sa ating tiyan. 24 oras pagkatapos, itinatapon natin sa ating palikuran. 5:7 ng Mateo, mapapalad ang mga mahabagin. Ito po, ang mga walang kaya, ang mga mahihirap, mahabagin. Talagang magiging mahabagin ang mga walang kaya, walang impluensya sa gobyerno at sa sino mang matataas na kapangyarihan. Sino pang kahahabagan nila? Di mga kamukha nila. Kaya mapapalad ang mga mahabagin. Sapagkat sila'y kahahabagan, sino mahahabag sa kanila? Ang Diyos. Kahahabagan ba kayo ng mga mayayaman? Lalo kayong pahihirapan ng tinatawag na alam natin. Alam ninyo ang ibig kong sabihin. Ngayon, sa buhay natin sa lupa, pag ikaw ay walang-wala, lalo kang sisipain, lalo kang ibabaon sa hukay ng pagkaalipin. Sapagkat sila'y kahabagan. 5:8, mapapalad ang mga may malinis na puso. Ito, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Nung araw, pagka pulis ka, peace officer, nako, sasaluduhan ka ng mga tao. Ngayon yung mga peace officer na yan. Magmula sa mga hepe ng PNP, sa tinatawag na mga matataas na mga wika nga, mga
tinatawag na haligi ng ating bayan na mapagsasandigan ng ating kaluluwa at kapayapaan at mga kaligtasan, nakikita natin yung mga general, yung mga hepe ng mga pulis, sila pa mga drug lord, sila pa ang mga drug pusher, sila pa ang nag-uudyok sa kabataan at sa lahat ng tao. Kumita lang ng salapi, pinapatay ninyo ang napakaraming katawan ng mga kabataan, katawan ng mga tao, lalo na nga ang kanilang mga kaluluwa. Kayo pa nagbubuyo para sila'y pagsamantalahan, kumita lang kayo ng konting kikitain. Mga kapatid, mapapalad ang mga mapagpayapa, yung tunay na mapagpayapa. Sino ba ang tunay na mapagpayapa? Ang tinatawag na Panginoong Jesucristo, prinsipe ng kapayapaan. Sa makatwidbaga, mga kapatid, ang mga anak niya na bahagi ng kanyang katawan na nangangaral ng kapayapaan, mga ayon po sa mga banal na kasulatan, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sino ba ang mga anak ng Diyos? Ang wika sa Galatias Kapitulo 3, versikulo 25 hanggang 29, kayo nga ay mga anak na ng Diyos, sapagkat ang nagsitanggap sa inyo sa ating Panginoong Jesucristo at nangabautismohan kay Kristo, ibinibihis na si Kristo. Ang Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, ang mga kaanib dito, mga anak ng Diyos, sila po ang mga tagapagpayapa. 5:10 at 11 ng Mateo. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Sino ba mga pinag-uusig? O di ang katawan ni Kristo, ang Iglesia ng Diyos. Kaya nga ang mga member dito palagi na lamang nakakaranas ng mga pag-uusig. Itinatakwil kahit ng kanilang mga mahal na mga kaibigan. Ako mismo nararanasan ko po yan. Wala na akong kaibigang matatawag. Kinamuhian na ako ng aking mga kaibigan. Nilayuan na rin ako ng aking mga kamag-anak sa laman. Dahil ipinangangaral ko ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Mapapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, kayo'y pinagwiwika ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Dahil po sa pangangaral namin ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maraming nagsasabi sa amin, meron kaming kampon ng demonyo, kami inaalihan ng masamang espiritu, kami sa impyerno. Bahala kayo. Tayo po'y nabubuhay sa huling kapanahonang ito na wala na pong ipokrasiya. Wala na po yung pagpapaimbabaw ng mga matatamis na mga pananalita na kamukha ng ginagawa ng maraming mga anti-crisis na mga relihiyoso daw na mga nangangaral ng ebanghelyo. Wala namang inaatupag kundi pagsamantalahan kayo. Bentahan kayo ng payong, bentahan kayo ng panyo, niloloko kayo. Pagkatapos abuloy dito, abuloy dyan, ikapu dito, ikapu dyan, ay maghunos dili kayo mga kapatid. Hindi kayo ililigtas ng tinatawag na inyong pamamaraan na sinusuhulan ninyo ang Diyos. Maghunos dili kayo, ang Diyos hindi tumitingin sa tinatawag na salapi, sa ginto, sa pilak. Hindi niya masusuhulan ng Diyos. 5:12 ng Mateo, mangagala kayo, mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Gayon din ang kanilang pagkausig na ginawa sa mga propeta na nangauna sa inyo. Hindi po kami makakahigit sa mga unang propeta kung paano silang ipinako sa krus, pinagpapalo, pinagahampas, nilurhan sa muka, pinukul ng bato, pati ang ating Panginoong Jesucristo. Gayon din, hindi kami hihigit sa huling araw na ito. Ang mga tunay na mga anak ng Diyos na hindi tumitigil sa pangangaral ng katotohanan tulad dito. Bakit nga po ang Diyos hindi kumikilala sa katangian ng mga taong kanyang tinatawag o pinipili? Magbasa kayo ng mga dyaryo,
makinig kayo, tunghan ninyo sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa mga social media, takot-takot. Yang tinatawag na pagpupurit, pagbibigay ng karangalan sa kanilang mga pastor ika, obispo ika, sumulat ika ng aklat, ito ika ang tinatawag na gumawa ng mga pangaral para tayong mga tao'y makarating sa Diyos, mga utos, aral, kwento ng mga tao, lalo na yung mga protestante. Ipapuputol ko ang daliri ko pagka kayo'y nakakita ng isang programa protestante na hindi nagbebenta ng aklat nila, mga kapatid, na mga nobela nila. Hindi po yan ang pamamaraan ng pagpanik sa langit. Wala na pong ipinag-uutos ang Panginoong Jesucristo. Hindi na kailangan bumili pa ng ibang aklat na sinulat ng sino mang Doctor of Divinity, Theosophy, and Letters. 34:16, mga kapatid ng Isayas, basahin ninyo ang mga kasulatan. Iniutos ng aking bibig, pinisan ng aking espiritu. Ang wika ng Panginoon Diyos, hindi mangangailangan ng kanyang kasama. Biblia, ito lang ang pag-aaralan natin. Hindi ko na kailangan bumili pa dyan sa mga protestante, mga katoliko, mga sugong anghel, kung ano-anong mga parapernalya ibinebenta ninyo para pagsamantalahan ninyo ang mga tupa ng Diyos. At ang ating Panginoong Jesucristo mismo nagpapatunay, San Juan 5:39, inyong basahin sa mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoon ng mga kasulatan, yung matandang tipan. Nung isulat ito, humingit kumulang anyo 30 hanggang 33 nang isulat ang Juan 5:39, wala pa ang bagong tipan. Hindi pa naisasaayos ng mga apostol at ng mga eskribas. Mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, basahin ninyo ang mga kasulatan, ang matandang tipan. Bakit? Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Inaakala ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan. Pag nakilala na ninyo ako. Ano bang nakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Sa matandang tipan, Deuteronomio 18:15 at 18. Tunay na sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses, ako'y magtatayo ng isang lalaki, ng isang propeta na gaya mo, Moses. Pagdating niya, sa kanya na ang Israel makikinig, at ang sino man na hindi makikinig at susunod sa kanya, pupuksain. Sino nga yan? Ang wika ni Apostol Pedro sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 20 at 22. At upang suguin sa inyo ang Kristo, gaya ng sinabi ni Moses sa Deuteronomio, mga kapatid at mga magulang, ang Diyos magtatayo sa inyo ng isang lalaki na gaya ko. Pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig, at ang sino mang hindi makikinig sa kanya ay pupuksain. Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya dapat, huwag na tayong magbasa pa ng kung ano-anong mga sinulat ng mga papa sa Roma, pare, kardinal. Puro basura ang mga karunungan niyan. Bakit? Basahin ninyo Tito 1:14. Huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo, sa utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Lahat ng isinulat ng tao, sinsay sa katotohanan. Sino ang pakikinggan ninyo? Ang Biblia o yung mga sumulat ng mga aklat ninyo? Magunos dili kayo. Manumbalik tayo sa Diyos para ang Diyos manumbalik na muli sa atin. Malakyas 3:7, mga kapatid. Bakit nga ang Diyos hindi kumikilala sa kaangkinan o wika nga kaanyuan ng mga taong kanyang tinatawag o pinipili? Bakit ang Diyos hindi tumitingin sa mga senador, kongresista, presidente? At ang tinatawag ng Diyos, yung mga pulubi, yung mahihirap, yung mga inaapi, yung mga mangmang. Bakit? Buksan natin ang aklat ng Bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi tao. Ayan. Ang Diyos ay hindi tao. Na ano ba ang mga tao? Nagsisinungaling. Ang wika ni Propeta David sa kanyang 116,
Ang aklat ng mga awit, aking sinabi sa aking pagmamadali, lahat ng tao ay bulaan. Lahat ng tao sinungaling. Kaya hindi tayo dapat makinig dyan sa mga sinasabi ng mga tao. Sa Diyos lang tayo makikinig. Nakita ninyo? 23:19, bakit ang Diyos hindi tumitingin sa kaanyuan, karangalan, kaangkinan, panlabas na taglay ng tao? Lahat po yan kapaimbabawan, lahat yan ay kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi tao. Nakatulad ng mga tao, kumikilala sa mga mararangal, marurunong, mayayaman. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi tao at hindi siya pwedeng magsinungaling. Papaano nga tumitingin ang Diyos? Tunay bang hindi siya kumikilates sa panglabas na kaanyuan ng tao? Romanos 2:11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung hindi nagtatangi ang Diyos ng tao, ano ba ang batayan? Saan ibinabatay ng Diyos ang mga tao na kanyang pinipili? Unang Samuel 16:7. Ito po'y ng pagkakataong tawagin na ng Diyos si Propeta Samuel at pumaroon na sa bahay ni Isay o ni Jesse na tatay ni David. Sapagkat ipinaubaya na ng Diyos sa kamatayan, sa kaaway, itong si Haring Saul na lumiko ng landas, hindi sinunod ang kanyang utos. At nang naroon na nga si Samuel, nakapila na ang 6 na mga anak na lalaki, mga kapatid ni Isay, isa-isa. Ngunit, ang Diyos ay nagsasalita kay Samuel at sinasabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao tumitingin sa mukha, ang Panginoon tumitingin sa puso. Ito po, yung unang 6 na mga anak na lalaki na pinaraan ni Jesse o ni Isay sa harap ni Propeta Samuel para piliin ang susunod na hari, hahalili kay Haring Saul, dumaan sa kanya yung 6, isa-isa, pero ang Diyos nagsasabi, minsan sinabi ni Saul, yung unang dumaan, naku, mabikas, mataas na tao, magandang lalaki, matipuno. Sabi ni Samuel sa kanyang sarili, ito na ang pinahira ng Panginoon. Ngunit sinansala siya ng Panginoon Diyos, Samuel, huwag mong tignan ang kanyang bikas. Huwag mong tignan ang ganda niyang lalaki, ang taas, ang kanyang pagiging matipuno. Ako'y Diyos, hindi ako tao. Kayong mga tao, tumitingin kayo sa anyo na panglabas. Ako, tumitingin sa puso. Kaya nga nang matapos na yung 6 na unang mga anak na lalaki ni Isay, ni Jesse, tinanong siya ni Samuel, ito na ba ang lahat ng iyong mga anak na lalaki? Meron pang isa? Yung batang-bata, pero nagpapakain ng aking mga tupa. Ipatawag mo, ipasundo mo. Ang wika ni Samuel, agad naman, tinawag si David at nang makita ni Samuel, ang Diyos ang nagsabi sa kanya, kunin mo na ang sungay na kinaroroonan ng langis. Pahiran mo ng langis si David. Amen. Mga kapatid, ako'y hindi tao na kamukha ninyo. Kayo tumitingin kayo sa panglabas na kaanyuan. Kayo tumitingin sa kapaimbabawan ang ibig lang sabihin ng Panginoon. Pang-ibabaw lang yan. Ngunit ako'y tumitingin sa puso ng tao. Nakita niya ang puso ni David. Nabagaman batang-bata, inihalal niya na naging ikalawang hari ng bansa ng Israel. Ngayon, upang ang paksa po nating ito'y lubos na maunawaan ng bawat nagsisipakinig, at sila man nawa na nakikinig ay kakitaan ng Diyos sa kanilang mga puso ng mga katangi ang hinahanap ng Panginoon, at sila man ay tawagin tulad sa mga unang mga banal, tulad ng pagtawag kay David, kay Pablo, sa unang 12 apostol. Ano po ang ipinasiya mismo ng Diyos sa kanyang sarili para wag tayong magkamali sa ating pagnanasa
na tayo'y maging alagad din at piliin din, kaawaan din naman ng Diyos at mapabilang sa mga maralita, mga mangmang, mahihirap, mga ape, na hindi tayo, wika nga, nagkaroon ng kahalagahan sa mata ng ating mga kapwa-tao para tayo mapabilang sa kanyang kinaaawaan at kinahabagan at maging tunay na Kristiyano. Anong ginawa ng Panginoon, Diyos, para maging halimbawa sa atin? Filipos 2:5 hanggang 10. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ito po, bakit? Bakit kailangan daw magkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus? Ano ba ang pag-iisip ng Panginoong Jesucristo? Na siya bagaman nasa anyong Diyos. Ito po, ang Panginoong Jesucristo nasa anyo ng isang Diyos. Tandaan ninyo, ang Diyos ay iisa. Wala pong iba maliban sa Diyos at siya ay hindi po tao. Kaya nga lang po nagkaroon ng Jesucristo, 1:1 ng San Juan, hanggang 5 at 14, nang pasimula siya ay berbo, ang berbo ay Diyos, ang berbo nagkatawan tao. Ito po ang Panginoong Jesucristo. Bagaman siya nasa anyo ng Diyos sa katotohanan, kalagayan Diyos. Hindi lamang anyo, siya mismo ang Diyos nagkatawan tao. Pag sinabing nagkatawan tao, hindi tao. Kaya nga nagkatawan tao, hindi siya tao. Ano siya? Diyos! Hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano ang ginawa niya sa kanyang pagka-Diyos? Hinubad niya ito. Alin ang hinubad? Yung pagiging Diyos. Ano ang ginawa? Bakit hinubad? Nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao. Mga kapatid, pretending to be a man. At palibhasa'y nasumpungan sa anyo ng tao, nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman, pinadakila ng Diyos, binigyan ng pangalang higit sa lahat. Anong pangalan? Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa ibabaw ng lupa, ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon. Saan? Sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Sa makatwid, anong ginawa ng Panginoon Diyos na si Kristo Jesus? Nagbigay sa atin ng pagkaunawa. Hinubad niya ang pagiging Diyos. Inilagay niya ang kanyang sarili sa anyo, wangis ng isang tao, at sa kanyang pagiging wangis na tao na katulad natin, naging masunurin, mga kapatid, sa lahat ng mga utos ng Diyos. Sa makatwid baga, siya mismo unang-unang sumunod sa mga ipinag-uutos niya sa ating mga tao. Nag-anyong alipin, naging masunurin, hanggang kamatayan doon sa krus. Kaya naman siya'y binigyan ng pangalang higit at lalo sa lahat, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit. Kung may mga Diyos sa langit, luluhod kay Kristo. Kung may mga Diyos sa ibabaw ng lupa, luluhod sa pangalan ni Kristo. Kung may mga Diyos sa ilalim ng lupa, o ng dagat, o ng tubig man, luluhod sa pangalang Kristo Jesus. Kaya nga anong ibig sabihin nito? Sa San Juan 8:24, mamamatay tayo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, pag hindi kayo sumampalatayang ako nga siya. 27, hindi nila naunawaan tungkol sa Ama ang tinutukoy ni Kristo sa kanila, na kung liliwanagin si Kristo, siya rin ang Ama, siya rin ang Diyos, siya rin ang Kristo, nagkatawan tao upang bigyan tayo ng tinatawag na halimbawa kung paano ang marapat na ikabuhay natin sa lupa para tayo piliin ng Diyos, tawagin ng Diyos ayon sa itinuturo ng ating aralin. Totoo ba yan? San Juan 13:15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayan. Ano bang halimbawang ginawa ng Panginoon? Nagpakumbaba, nagpakababa.
Isipin ninyong siya ang lumalang ng lahat ng bagay, siya ang Diyos ng langit, ng lupa, ng lahat ng bagay sa ilalim ng lupa. Hinubad niya ang kanyang pagiging pinakamakapangyarihan sa lahat. At nang magkatawan tao, pinili niyang ipanganak siya sa kainan ng mga hayop, pasabsaban ng mga tupa. Hindi ba niya pwedeng gawing ipanganak siya sa ospital? Nayari sa ginto at pilak at naroon ang lahat ng eksperto ng mga manggagamot para ipanganak siya? Magagawa niya. Siya ang Diyos. 32:27 ng Sanwa ng Jeremias. Ako ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Pero pinili niya yung pinakahamak. Sipin ninyo, ang Diyos ng magkatawan tao, pinili niya ipanganak siya sa pasabsaban ng mga hayop. Paano? Wala naman tumanggap kay Birhen Maria nang manganganak na siya. Kumakatok siya sa mga bahay, kumakatok siya kung saan-saan, walang magpapasok sa kanya sa gitna ng kalamigan ng gabi. Manganganak siya, kaya napilitan, at yun ang kalooban ng Ama. Ipanganak siya sa pinakahamak na kalagayan, mga kapatid at mga magulang. 13:16 ng San Juan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong ginagawa o kung inyong gagawin. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, iniwanan ko kayo ng halimbawa. Ang nangyayari ngayon sa huling araw na ito, mga mayayaman, napakayayabang, napakahirap kausapin. Yung mga obispo na leader ng reliyon, sugong anghel, yung mga tinatawag na diksyonaryo ng Biblia, napakahirap kausapin ng mga yan. Napakahirap mong lapitan. May mga gwardiya, may mga private army. At bago mo makausap ang mga yan, dadaan ka pa sa katakot-takot na inquisition. Tatanungin ka, bakit? Anong dahilan? Gusto mo makipag-usap sa kapatid na matanda? Tinamaan ang sinalibad ng Panginoong Jesucristo, nakatsinelas lang. Nakasuot lang ng damit na hinabi ng kanyang ina, ordinaryo. Pagkatapos kayo naman sugong anghel daw, Vicaris Filii Dei, kahalili daw ng Diyos. Sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo, ipinalit ninyo sarili ninyo. Kahalili daw ng Panginoong Jesucristo. Sugong anghel daw, si Kristo'y tao. Anong klase kayong mga mangangaral? Naku po, Panginoon kong Diyos. Kaya kung minsan mahahangaan mo rin si Presidente Duterte. Sipin mong kung ano-anong tinatawag niya sa obispo ng simbahang Katoliko, PUTA, tinala niya yung sinasabi ni Duterte. Si Duterte naka-polo shirt lang. Si Duterte nakapantalong luma lang. Samantalang kayong mga, naku po, Diyos ko, ito'y napakagandang halimbawa. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hinubad niya ang kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. Tumulad sa isang ordinaryong tao at nasumpungan sa anyo ng isang tao, minura, sinampal, tinadyakan, ipinaghabla, kinaladkad sa mga hukuman ng mga tao, pagkatapos pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Hindi tayo hihigit sa Panginoon. Kung siya ipinako sa krus, kinakailangan tayo man, mga kapatid, magdanas ng kahirapan hanggang ating kamatayan alang-alang sa Kanya. Ano ang isang dakilang halimbawa na ninanais ng Panginoong Jesucristo na ganapin o danasin din naman natin na mga nagsisisampalataya sa Kanya? Ito po, 16:24. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, kung sino man tao'y ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Kung senador ka, kung kongresista ka, kung presidente ka, kung hari ka, kung reyna ka, kung ano ka man, itanggi mo ang iyong sarili. Kalimutan mong ikaw ay makapangyarihan. Kalimutan mong ikaw ay the Doctor of Divinity, Theosophil letter. At pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Ito po. Napakagandang dakilang bagay
na nais ng Panginoong Hesus na makita sa mga tao na tatawagin niya para matawag, itatanggi mo ang iyong sarili. Kalimutan mong scholar ka. Kalimutan mong summa cum laude ka. Kalimutan mong bilyonaryo ka. Kalimutan mong presidente ka. Mga kapatid, sumunod ka sa Panginoong Hesukristo. Saan ba naroon? Saan ba susundan ang Panginoong Hesukristo? 12:26 ng San Juan. Kung ang sino man nais maging lingkod ko, sumunod sa akin. Kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Hesukristo? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ba ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea? Unang Tesalonica 2:14. Nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Bakit tutularan na lamang natin ang mga unang mga banal? Sino may hindi na pwedeng magtayo ng nalalagay na o nakatayo na? Hindi po tayo pwedeng magtayo ngayon 2016 ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kamukha ng ginawa ng Iglesia ng mga tao. Ang mga leader nila, nagtayo ng kanilang mga iglesia, ang leader nila, ang ulo nila, tao na matagal ng mga patay. Mga kapatid at mga magulang, ang lahat ng yan, salapian yan. Ang lahat ng yan ay kapaimbabawan. 23:23 ng Mateo. Saba ninyo, mga Pariseo, mga eskribas, mga mapagpaimbabaw, ang gaganda ng mga templo ninyo, ang gaganda ng kapilya ninyo, parang mga Disneyland. Ang loob naman ninyo, mga kalansay na mga nabubulok ng mga katawan ng mga tao. Mga kapatid, wala pong halaga yung pagandahan ng kapilya. Kaya nga ibinangon ang paksa nating ito. Hindi po tumitira ang Diyos sa malalaking building na ginawa ng kamay ng tao. At kung susunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, magpapakababa tayo. Kalimutan mong ikaw ay maharlika. Kalimutan mong ikaw ay matalino. Kalimutan mong ikaw ay makapangyarihan. Sumunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Hubarin mo ang iyong pagiging marangal na tao. Kung siya nga, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Sumunod tayo. Saan? Sa kinaroroonan ni Kristo. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? 1:14 ng Kolosas. Siyang kinaroroonan ng kapatawaran na katubusan ng ating mga kaluluwa. At pagka nakasunod na tayo, ano ang ibig ng Diyos na gagawin natin sa loob ng iglesia? Hebreo 13:16. To do good and to communicate, forget not. Sa Tagalog, ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral. Ano ay pangangaral? San Marcos, mga kapatid, 15 hanggang 16. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya, binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya ay parurusahan sa impyerno. To do good and to communicate. Pag nakasunod na tayo, pag nasa katawan na tayo ng Panginoong Hesukristo, pag nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na tayo, ipangangaral natin ang ebanghelyo. Sapagkat sa gayong mga hain, to those sacrifices, God is well pleased unto thee. Ang Diyos totoong nalulugod sa inyo. Sa makatwid, napakaganda po ng ating pag-aaral, mga kapatid at mga magulang. Huling tanong natin, ano-ano po baga ang kumakatawa naman sa tinatawag na halimbawa na ipinakita na siya nagmasuno rin, pinasan niya ang kanyang krus, oo, hanggang doon sa kamatayan niya sa krus. Ano ba yung krus? Yung ba yung literal na krus na ginagawa ng mga Katoliko ngayon? Pag mahal na araw, maraming nagpapapako sa krus sa kanila, lalo na dyan sa Pampanga at sa mga probinsya. At araw-araw, meron kang makikitang mga Katolikong, kunyari, si Jesus, dala-dala yung mabigat na krus sa kanilang likod. Mga kapatid at mga magulang, yung bang pinag-uutos ng Diyos?
Literal na krus. Buksan natin ang Mateo 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha ayon sa Panginoon. Magsiparito kayo sa akin. Kayo'y aking papagpapahingahin. 11:29 ng Mateo. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ayan. Hindi po sinasabing pasanin ninyo ang aking krus, pero yan ang kumakatawan sa krus. Pamatok, ang ibig sabihin, yoke sa Ingles, pabigat. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo, mapapagpakumbabang puso. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 11:30 ng Mateo, malambot ang aking pamatok, magaang ang aking pasan. Yung literal na krus, mabigat yun. Ibig ko malaman ninyo, kayong mga Katoliko hanggang ngayon hindi pa kayo makaunawa, pagka ang tatay nyo pinatay ba sa krus o sa silya elektrika, alam po ninyo, yung krus, yan ang silya elektrika nung panahon ng mga emperador ng Roma. Pag pinatay ba yung tatay mo sa krus, maglalagay ka ng, halimbawa, silya elektrika sa ngayon, ilalagyan mo, gagawa ka ng replika, maliit na silya elektrika, ilalagay mo sa rosaryo mo, sa dibdib mo, ipakikita mo sa lahat ng tao, tatay ko pinatay sa silya elektrika. Mga sira ang ulo ng gumagawa noon. Hindi ko sinasabing mga sira ang ulo ninyo na naglalagay kayo ng krus sa inyong mga dibdib. Pero yung krus na yan, silya elektrika yan. Diyan pinapatay ang mga makasalanan. Ayon sa kasaysayan ng sanglibutan. Basahin ninyo ang world history. Kung anong kasaysayan ng krus na yan. Patayan niya ng mga taong makasalanan. Ngayon, ano ang ipinahahayag ng mga apostol tungkol sa krus na papasanin po nating mga tao? Huling talata na aking babasahin. 1:6-7 ng unang Pedro, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagaman ngayon sa sangdaling panahon kung kailangan pinalumbay kayo ng mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masumpungan sa ikapupurit, ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesu Kristo. Amen. Yan po ang mga sari-saring pagsubok, mga kapatid. Ang krus po'y kumakatawan sa sari-saring pagsubok, mga kapighatian, luha, kalumbayan, nang dahil sa pagdadala natin ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, tulad ng sinasabi ng mga apostol, sa pamamagitan ng maraming mga pagtitiis, kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Aklat ng mga gawa, 14:21 at 14:22, basahin po ninyo. Ito pa ang itinuro sa atin ng napakagandang paksa po natin ito sa Huwebes ng gabing ito. Unang Korinto 1:27, pinili ng Diyos ang mga mangmang upang hiyain mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Kami po ng mga membro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami po pinakamahihirap, kami po pinakamangmang, kami po pinakawalang kaya. Pero salamat sa Diyos, tinawag kami, inilagay kami dito, at alam namin na sa pamamagitan ng maraming luha, kalumbayan at pagtitiis, makapapasok kami sa kaharian ng langit. Ito nawa'y pagpala, ito nawa'y basbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po binubuhay pa ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, mga kapatid.